Hindi pa na-turnover ang unit. Idinagdak ng asawa ko ang pangalan ng biyenan kong babae sa aming joint title. Hindi ako tumutol. Hanggang sa araw ng pagpirma ng kasulatan, sinabi kong kinakansela ko ang unit na ito. Ako na lang ang bibili na sarili kong unit na nakaharap sa silangan at ready for occupancy na. Para sa isang babaeng may asawa, ang pinakamalaking takot ay hindi ang maaraw ng pagkain ng kanin at bagong sa gitna ng kahirapan, kundi ang sandaling pagkatapos mong magpakahirap na bilhin ang munti ninyong palasyo ay saka mo mapagtanto na isa ka lang palang tagalabas. Mahigit 5 milyong piso ng aking dugot pawis ang tinumbasan ng magaang na salita ng aking asawa bago ang araw ng turnover. Mahal, idagdag natin ang pangalan ni nanay sa titulo para mapanatag siya. Bilang asawa, magparaya ka na lang, ha? Magparaya? Hindi ako umiyak o nakipagaway. Sa araw ng pagpirma ng kasulatan, sa harap ng aking tulalang biyenan, mahinahon kong binawi ang lahat ng aking puhunan. Ang unit na ito, kayo na lang ni nanay ang magpangalan. Lilipat ako sa kabilang tower, bibiling sarili kong unit na nakaharap sa silangan at fully furnished na. Ako si Maria, 35 taong gulang. Isang edad na sabi nga iba'y nasa kalagitnaan ng buhay, hindi na masyadong bata para sa mga matatayog na pangarap, pero hindi pa rin sapat ang edad para sumuko sa lahat. Galing kami ngang asawa ko sa Pampanga, nakipagsapalaran sa Maynila 15 taon na ang nakalipas, walang dala kundi ang determinasyon na magkaroon ng sariling bubong sa gitna ng maningning na siyudad na ito. Sa maraming taon na paninirahan sa isang nirerentahang kuwarto sa Tondo, kabisado ko na ang dagundong ng ulan sa yero, ang ingay ng sasakyan sa hating gabi, at ang amoy kulob. Tuwing darating ang tagulan, tumatagas ang tubig hanggang sa gilid ng aming kama. Si Jose, ang asawa ko, ay isang civil engineer. Mabait siya, masipag, pero minsan ay kulang sa paninindigan. 6 na taon na kaming kasal. Ang buhay nami masasabing tahimik, kung hindi man mahirap, para maabot ang pangarap na bahay. Nagtatrabaho ako bilang accountant sa isang maliit na export-import company. Araw-araw, numero ang kaharap ko. Para madagdagan ang kita, tumatanggap akong bookkeeping jobs mula sa mga maliliit na tindahan tuwing gabi at inaabot akong 2:00 ng madaling araw. Sa tuwing nakikita ako ni Jose na nagpupuyat, lalapitan niya ako, mamasahehin ang balikat ko at sasabihing magpahinga na, ngumingiti lang ako at umiiling. Alam ko na sa siyudad na ito, kung hindi ka doble kayot kumpara sa iba, ang pangarap na bahay ay mananatiling pangarap lang sa papel. Isang Sabado ng gabi, habang naririnig ang huningang gakuliglig na tipikal sa buwan ng Abril sa Maynila, inilabas ko ang aming passbook at spreadsheet para i-recap ang lahat ng kita at gastos. Umupo si Jose sa tabi ko, may hawak na isang basong iced tea at kumikinang ang mga mata nang makita ang huling numero sa laptop screen. Ang kabuwang pera na naipon namin sa loob ng 6 na taon, kasama na ang mga alahas na bigay ng nanay ko nung kasal, mga 13th month pay, at kaunting kinita sa pagbenta ng isang maliit na lupa sa probinsya ay umabot na sa 55 milyon. Tumingin ako kay Jose, nanginginig ang boses sa tuwa. Sapat na itong pera para sa down payment at installment para sa isang 2-bedroom apartment sa isang proyekto sa BGC, tagwig na matagal na nating tinitignan. Ang apartment na yon ay nasa 12 floor na may tanawing nakaharap sa isang luntiang parke. Para sa akin, ang 55 milyon ay hindi lang pera, pawis iyon. Iyon ay mga hapunan na adobong kangkong at itlog na maalat lang ang ulam. Iyon ay mga lumang damit na isinuot ko sa loob ng 4 na taon dahil nang hinayang akong bumili ng bago. Hinawakan ni Jose ang magaspang kong kamay, mga kamay na dapat sanay alaga, ngayon punong kalyo dahil sa sobrang pahawak ng ballpen at pagtype. Nangako siya na kapag may bago na kaming bahay, babawiin niya ang lahat para sa akin. Noon, payapang-payapa ang puso ko. Lahat ng pagod sa overtime ay tila naglaho. Ginugol namin ang gabing iyon sa pag-usap tungkol sa layout ng mga gamit. Gusto kong maluwag na kusina dahil mahilig akong magluto para sa pamilya.
Gusto naman ni Jose ng isang maliit na sulok sa balkonahe para magtanim ng ilang paso ng halaman para mapayapa ang kaluluwa. Lahat ay tila totoo at napakaganda sa aming nga mata. Hindi ko inasahan na ang matamis na pangarap na iyon ang simula pa lang ang isang unos na hindi ko kailanman inakala. Naniniwala ako sa aming pagkakaisa bilang mag-asawa. Naniniwala ako na hanggat kami magkasama, anumang hirap ay malalampasan. Pero sa buhay, minsan, ang puso ng tao ay madaling magbago dahil sa impluensya ang iba, lalo na kapag nasaling ang sagradong konsepto ang utang na loob sa magulang at tungkulin sa pamilya. Linggo n umaga, nagpasya kami ni Jose na magmotor papuntang BGC para tingnan ang Model Unit N proyekto. Ang sikat n araw sa Maynila ay matindi, isang tuyong init na nakakabalisa. Ngunit ang siglo sa puso ko ang nagpapalamig sa lahat. Nang pumasok kami sa model unit na marangyang pinalamutian ng mga dilaw na ilaw at modernong kasangkapan, pakiramdam ko'y nahawakan ko na talaga ang hinaharap. Ipinaliwanag, NG Sales Agent ang ang pasilidad tulad NG Swimming Pool, luntiang hardin, at lalo na ang mahigpit na sistema ng seguridad. Tumayo ako sa sala, tumingin sa malaking bintana, at inilarawan sa isip ang pagising sa umaga na sasalubungin ng unang sinang araw. Nililibot ni Jose ang unit. Hinahaplos ang pader na pininturahan ng makinis at walang tigil sa pagpuri sa disenyo na nakmaximize ng espasyo. Nagpasya kaming magbigay agad ng reservation fee sa araw na iyon para masecure ang unit na nakaharap sa hardin. Ang unang reservation fee na 50,000 ay inilipat sa gitna ng kagalakan at ginhawa naming dalawa. Sa aming pag-uwi, walang tigil si Jose sa pag-usap tungkol sa kanyang plano na sunduin ang kanyang mga magulang sa probinsya para magbakasyon kapag handa na ang bahay. Sabi niya, habang buhay nagtrabaho ang kanyang ina sa bukid at hindi pa nakaranas na tumira sa isang mataas na gusali na may mabilis na elevator, buong puso kong sinuportahan ang ideyang iyon. Ako ay isang taong may mataas na pagpapahalaga sa pamilya. Gusto ko ring maging mabuti sa aking biyenan dahil sila ang naksilang at nakpalaki kay Jose. Ngunit, pino ko ring ipinaalala kay Jose na hindi masyadong malaki ang apartment. Kung matagal titira ang mga magulang niya, kailangan nating ayusin ang maliit na kwarto para maging comfortable para sa mga nakatatanda. Sa mga sumunod na araw, ang aming masikip na inupahang kwarto ay naging mas masigla. Nagsimula akong gumawang listahan ng mga bibilhin mula sa kurtinang kulay krema hanggang sa bagong set ng stainless steel na kaldero. Gabi-gabi, binubuksan ko ang website ng proyekto para tingnan ang mga larawan ng progreso ng konstruksyon. Ang gusali na tumataas araw-araw ay kasabayng paglaki ng aking pag-asa sa bawat ladrilyong inilalagay. Gumawa pa ako ng detalyadong plano sa pananalapi para sa susunod na 2 taon. Kinakalkula ang mandetalye ng principal at interest sa bangko kung sakaling kumuha kami ng kaunting utang para sa interior. Lahat ay tila umayon sa plano. Si Jose ay masipag pa rin sa trabaho sa proyekto. Ako naman ay patuloy na masigasig sa mga numero. Minsan, nakikita ko si Jose na nakaupo at nag-iisip sa aming maliit na balkonahe habang naninigarilyo. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa madilim na eskinita. Tinanong ko kung ano ang problema. Ngumiti lang siya at sinabing malaki ang pressure sa trabaho. Naniwala ako sa kanya dahil alam ko ang pagiging tahimik ng aking asawa at gusto niyang solohin ang lahat. Hindi ko inasahan na sa likod ng kanyang katahimikan ay may malaking panloob na labanan. Habang siya ay nakatayo sa pagitan ng asawang kasama niyang lumaban mula sa simula at ng kanyang minamahal na ina na may mga pagnanasang nagsisimulang lumampas sa hangganan ng kasarinlan ng isang kasal. Sa gitna na aming abalang paghahanda para sa susunod na bayat, tumawag ang ina ni Jose, si Nanay Remedios, at sinabing darating siya sa Maynila para magbakasyon. Sabi niya, sobrang init daw sa probinsya. Gusto niyang dalawin ang kanyang maanak at makita ang bagong bahay na madalas ikwento ni Jose sa telepono. Masaya kong inayos ang aming masikip ng kwarto. Bumili ng bagong foam mattress para makatulog siya ng mahimbing.
Nag-leave pa ako ng isang araw para sunduin siya sa terminal at magluto ng espesyal na hapunan na may mga paborito niyang pagkain mula sa Pampanga. Ang biyenan ko ay isang babaeng punong pagsubok ang buhay. Ang kanyang mukha ay punong nga kulubot ng panahon at hagupit ng hangin. Nang pumasok siya sa aming inuupahang kuwarto, ang una niyang ginawa ay hindi ang kumustahin kami, kundi ang libutin ng tingin ang buong silid at saka nagsalita. Para sa isang nirerentahan, malinis din pala. Habang nagahapunan, walang tigil siyang nagkuwento tungkol sa mga kapitbahay sa probinsya na matagumpay ang mga anak, binilhan ng bahay at kotse ang mga magulang. Nakwento siya tungkol sa kapitan ng barangay na ang bunsong anak ay nagpatayo ng pinakamalaking modernong bahay sa kanilang lugar. Napabuntong hininga siya at nagsabing, siguro, hindi ako kasing swerte nila. Ngumiti lang ako, nagdagdag ng ulam sa kanyang mangkok at sinabing, naku, Nay, kapag handa na po ang bagong bahay, isasama namin kayo dito para malamig, ngunit tila mas malaki pa ron ang gustong biyenan ko. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang pakiramdam ng kawalan ng kasiguruhan sa pagtanda. Sabi niya, sa probinsya ngayon, napakahalaga ng pride. Engineer ang anak ko, may bahay sa Maynila, pero kung wala ang pangalan ko sa mga papeles, pagtatawanan ako nga kapitbahay. Sasabihin daw na hindi mapagmahal sa magulang ang anak, na ang manugang ang nakokontrol sa lahat. Nang marinig iyon, biglang pumait ang kanin sa bibig ko. Sa mga sumunod na araw, biglang nagbago ang kapaligiran sa bahay. Tuwing uwi ako galing trabaho, nakikita ko ang biyenan ko na bumubulong kay Jose sa isang sulok. Mahina ang kanyang boses, pero paminsan-minsan ay naririnig ko pa rin ang salitang tulad ng nakapangalan, panigurado sa pagtanda. Ang manugang ay tagalabas. Si Jose ay nakayuko lang, paminsan-minsay sumasagot ng pabulong. Pag-iisipan ko po, nay. Naramdaman ko ang bigat sa aking puso. Bakit ang isang bahay na itinayo mula sa pagmamahal at pagsisikap ng mag-asawa ay nagiging larangan ng agawan ng kapangyarihan? Nagsimula kong mapagtanto na ang kanyang pagbisita ay hindi lamang isang simpleng pagdalaw, kundi isang pagigiit ng kapangyarihan na batay sa makasariling takot sa pagtanda. Ang aming visito sa metro kwadradong inupahan ay biglang naging masikip at nakakasakal. Nanatili akong magalang. Inalagaan siya ng mabuti mula sa pagkain hanggang sa oras ng kanyang pagtulog, ngunit sa lublob ko nagsimulang tumubo ang pag-iingat. Natanto ko na ang linya sa pagitan ng pagtanaw ng utang na loob at kahinaan ng isang asawa at ang linya sa pagitan ng pag-aalala at bastos na panghihimasok ng isang biyenan ay isang napakanipis na sinulid. At ang sinulid na iyon ay malapit nang maputol sa ilalim ngang presyon ngang makalumang konsepto tungkol sa pamilya at ari-arian. Mahigit 2 linggo nang nakatira sa amin ang biyenan ko. Sa panahong iyon, walang tigil siyang gumamit ng mga kwento tungkol sa moralidad para maimpluwensyahan ang isip ni Jose. Madalas niyang ungkatin kung paano niya kinailangang ibenta ang ilang pirasong palayan para mapag-aral si Jose. Kung paano siya nagtiis ng gutom at hirap para lang maging ganito si Jose ngayon. Ang masalitang iyon ay parang mga karayom na tumutusok sa konsensya ni Jose na nagparamdam sa kanya ng isang utang na loob na hindi kailanman mababayaran. Isang hapon, umuwi ako ng mas maaga dahil pinafumigate ang opisina. Pagdating ko sa pinto, narinig ko ang garalgal na boses ng biyenan ko habang kausap si Jose. Sabi niya, na naginip daw siyang pinalayas sa bahay, palaboy-laboy sa kalye dahil wala siyang anumang papel na magpapatunay na mayroon siyang tirahan. Sabi niya, kung mahal siya ni Jose, hayaan siyang isama sa titulong apartment. Iginiit niyang hindi niya kukunin ang aming karapatan, gusto lang niyang mailagay ang kanyang pangalan para mapanatag ang kanyang puso. Pagkatapos niyang mamatay, ang ari-arian ay mapupunta pa rin kay Jose, walang mawawala. Nakatayo akong parang bato sa labas ng pinto, kumakabog ng malakas ang puso.
Nahintay akong isang paliwanag o kahit man lang pagtutol mula kay Jose, pero ang narinig ko lang ay ang malalim niyang buntong hininga at ang pangungusap, "Sige po, Nay, titignan ko ang proseso. Malaki rin po ang ambak ni Maria, kailangan ko munang kausapin siya." Agad sumigaw ang biyenan ko, "Mag-asawa kayo. Bakit may bilang-bilangan pang pera mo, pera ko? Saka, ikaw ang ulong ang pamilya, may karapatan kang magpasya sa lahat." Nagbilin pa siya na huwag munang sabihin sa akin, baka raw mainggit ako at sirain ang kaligayahan ng pamilya. Tahimik kong pinaandar muli ang motor, pumunta sa isang kapihan sa kanto para pakalmahin ang sarili. Sobrang sakit ang naramdaman ko. Hindi dahil sa takot na mawalan ng bahaging ari-arian, kundi dahil sa pakiramdam na hindi ako pinahalagahan sa mismong tahanan na binuo ko gamit ang buong kaluluwa at katawan ko. Sa loob ng 6 na taon, kasama ko si Jose sa hirap at ginhawa. Hindi ako kailanman naging mapagbilang sa kanya. Ngunit sa araw na ito, ang kanyang ina at si Jose mismo ay tahimik na isinasantabi ako sa isang mahalagang desisyon na may kinalaman sa aming kinabukasan. Nagsimula akong magduda sa tiwala. Naintindihan ba talaga ni Jose na ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi nangangahulugang pagsasakripisyo sa mga legal na karapatan ng kanyang asawa? Alam ba niya na ang pagdaragdag ng pangalan ng ikatlong tao sa pinaksamang ari-arian ng mag-asawa ay isang komplikadong legal na usapin na maaring mauwi sa away sa hinaharap? Natanto kong hindi ako maaring manahimik at makdusa na lang. Kailangan kong isang plano hindi para lumaban o gumanti, kundi para protektahan ang aking sarili at ang katarungang dapat umiral sa isang sibilisadong kasal. Inubos ko ang mapait na kape. Desididong ipapaliwanag ang lahat kapag dumating na ang tamang panahon. Nang gabing iyon, umuwi si Jose na malungkot ang mukha. Hindi niya magawang tumingin sa aking mga mata, abala lang sa pagayos mga walang kuwentang bagay. Matapos matulog ng maaga ang biyenan ko sa sala, hinila ko si Jose sa sulok ng kusina. Sa isang malumanay ngunit matatag na boses, tinanong ko siya tungkol sa pagayos ng mapapeles ng apartment. Nagulat si Jose. Kinabahan siya at sinabing hindi pa nagbibigay ng opisyal na anunsyo ang developer tungkol sa pagpunong data para sa titulo. Tinitigan ko siya ng malalim. Alam kong nagsisinungaling siya. Nagpasya akong diretsuhin na siya. "Mahal, narinig ko ang usapan ninyo ni nanay kaninang hapon." Natahimik si Jose. Namutla ang kanyang mukha at pagkatapos ay namula sa hiya. Pautal-utal niyang ipinaliwanag na nag-alala lang daw ang kanyang ina. Wala pa siyang napagpapasyahan. Ngunit pagkatapos ay ginamit na niya ang argumentong itinanim ng kanyang ina. Matanda na si nanay, hindi na magtatagal ang buhay niya. Kung ang isang pangalan sa papel ay makapagpapasaya sa kanya, dapat nating pag-isipan. Nangako pa siyang hindi maapektuhan ang aking makarapatan dahil kami pa rin ang legal na mag-asawa. Isa lang ang tinanong ko, paano naman ang ambag ko? Alam mo na sa 855 milyon na iyon, mahigit 33.7 milyon ay galing sa sahod ko, overtime, at mga alahas mula sa akin. Gusto mong magpakita ngang utang na loob gamit ang pera ng asawa mo nang hindi hinihingi ang pahintulot niya? Pagtanaw bang utang na loob ang tawag doon? Natahimik si Jose, hindi makasagot. Ang kanyang katahimikan ay parang kutsilyong humiwa sa aking puso. Bigla kong naintindihan sa isipan ni Jose ngayon, ang bigat ng salitang utang na loob ay tuluyan ng dumagan sa pag-ibig at lohika. Pinili niya ang pinakamadaling paraan ang pasayahin ang kanyang ina, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang katarungan para sa asawang kasama niya sa hirap. Biglang lumitaw ang biyenan ko sa pintong kusina, hindi na siya nakukunwaring tulog. Pumasok siya na seryoso ang mukha at nagsabing, "Ikaw na manugang, napakabilang mo naman sa biyenan mo, si Jose ang panganay na lalaki. May karapatan siyang magpangalan at payagan ang sinumang gusto niyang isama, karapatan niya yon." Sinabi pa niya, "Kung pakiramdam mo ay dahado ka, kunin mo na lang ang pra mo. Si Jose na ang bahala sa bahay na ito." Naging napakatensyonado ng sitwasyon.
Tumingin ako sa biyenan ko, tapos kay Jose, naramdaman ko ang isang malamig na pagiging dayuhan. Hindi na ako nakipagtalo pa. Alam kong sa ganitong emosyonal na kalagayan, lahat ng salita ay magiging walang saysay. Bumalik ako sa kwarto, isinara ang pinto, at nagsimulang mag-isip ngang susunod na hakbang. Hindi ako babaeng madaling yumuko sa mga hindi makatwirang hiling, pero ayoko ring sirain ang pamilyang ito sa mga walang saysay na away. Kailangan kong isang mas praktikal na solusyon, isang solusyon na magpapaisip sa kanila muli tungkol sa halagang kontribisyon at respeto sa pamilya. Nang gabing iyon, nagpuyat ako sa pag-ayos ng isang bagong plano sa pananalapi, isang plano kung saan hindi na ako aasa sa desisyon ng iba para sa sarili kong kinabukasan. Matapos ang mainit na debate sa aming maliit na kusina, ang kapaligiran sa bahay ay naging isang nakatakot na katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng isang lawa na walang alon, kundi ang katahimikan ng isang bagyo na nag-ipon ng lakas bago manalasa. Si Jose ay nagsimulang umalis ng mas maaga at umuwi ng mas gabi. Dati, gaano man kaabala sa trabaho, sinusubukan niyang umuwi bago mag-alas 8 ng gabi para sabay kaming maghapunan. Ngayon, alas 10 ng gabi siya umuwi, pagod na pagod at amoy sigarilyo. Alam kong iniwasan ako ni Jose. Iniwasan niya ang aking mamata ang matanong tungkol sa papeles ng bahay at ang katotohanang sinasaktan niya ang babaeng kasama niya sa pinakamahihirap na taon. Tuwing umuwi siya, lagi akong naghahanda ng isang mangkok ng mainit na sabaw sa mesa. Pero kumakain lang siya ng ilang subo sa katahimikan, naliligo at dumidiretso sa kama na nakatalikod sa akin. Ang kanyang katahimikan ay parang isang makapal na pader na lalong tumataas araw-araw, naghihiwalay sa dalawang kaluluwang dati napakalapit. Sa kabilang banda, ang biyenan ko ay hindi na bumubulong sa tainga ni Jose. Ipinapakita na niya ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng maliliit na kilos araw-araw. Basta-basta na lang niyang inililipat ang magagamit sa aming inupahan, nagdadala ng magabak na puno na lumang gamit mula sa probinsya at itinatambak sa isang sulok, at laging nagsasalita tungkol sa kung paano kapag lumipat na sa bagong bahay, ang gamit na ito ay ilalagay sa kwarto ni nanay. Ang gamit na iyan ay sa sulok na iyon. Itinuturing niya akong hindi hihigit sa isang bisita. Minsan, kapag kausap niya ang mga kamag-anak sa probinsya sa telepono, buong pagmamalaki niyang ipinagyayabang, nabibilhan siyang anak niyang malaking bahay at siya ang magiging pangunahing pangalan sa titulo para mapangalagaan ang pamanang pamilya. Nakikita ko ang lahat, naririnig ko ang lahat, ngunit hindi ako sumisigaw o naninira ng gamit. Nagtatrabaho pa rin ako gaya ng dati, tinatapos ng maayos ang bookkeeping ng mga kliyente. Ngunit ang oras ng tanghalian na dati kong ginugugol sa social media ay inilalaan ko na ngayon sa pagbisita sa mga law office at real estate agent malapit sa proyekto. Kailangan kong maunawaan ang mga patakaran tungkol sa personal na ari-arian at conjugal property sa isang kasal. Nagsimula na rin akong makipag-ugnayan sa mga staff ng bangko para pag-aralan ang mga personal loan package batay sa aking tunay na kita. Ang paghahandang ito ay hindi para sa diborsyo, kundi para magkaroon ako ng pinakamatibay na posisyon. Posisyon bilang isang taong may kontrol sa sariling buhay, hindi nakasalalay sa kabaitan o awang sinuman. Gabi-gabi kapag tulog na si Jose, naupo ako sa aking mesa sa ilalim ng malamlam na ilaw, tinitiknan ang listahan ng mga unit na nakaharap sa silangan na ibinebenta sa kabilang tower. Ang maunit na nakaharap sa silangan ay karaniwang malamig sa hapon at nakakakuha ng sikat ng araw sa umaga na mabuti para sa kalusugan. Ang mas mahalaga, ang mga unit na iyon ay mayroon ng Condominium Certificate of Title, CCT, maring agad na bilhin at ilipat ang panggalan. Kinakalkula ko ang natitirang balanse sa aking personal na account kasama ang bahagingang puhunan na babawin ko mula sa aming pinaksamang unit. Sapat na ang halaga para magkaroon akong isang bahagyang mas maliit na espasyo ngunit ganap na nakapangalan kay Maria.
Ang pakiramdam ng kalayaan na iyon ay nagpaalab ng kakaibang lakas sa akin na tumulong sa akin na malampasan ang maaraw ng pagwawalang bahala ng aking asawa at biyenan sa sarili kong tahanan. Ang mga babae ay may matalas na intuition, lalo na sa mga taong mahal nila. Napansin kong may kakaibang kilos si Jose bukod sa pag-iwas. Nagsimula siyang mahigpit na hawakan ang kanyang cellphone kahit na maliligo o pupunta sa banyo. Minsan, habang kumakain, may mensaheng darating, magugulat siya at mabilis na itataob ang screen ng kanyang telepono. Ang kanyang mata sa masandaling iyon ay punong pagkabalisa at pagkakasala. Mga emosyong mahirap itago ng isang tapat na tao tulad ni Jose. Isang Sabado ng hapon, habang naglalakat-lakat ang biyenan ko sa kalapit na parke at natutulog si Jose, walang tigil na nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Wala akong ugali na suri ng privacy ng asawa ko, ngunit sinasabi ng aking kutob na may mali. Lumapit ako, at ang screen ay nagpapakita ng isang hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman ng notification ng mensahe ay malinaw na nababasa. Sir Jose, handa na po ang mga dokumento para sa pagdaragdag ng pangalan ng ikatlong may-ari ayon sa inyong hiling. Kailan po ninyo madadalaw si nanay sa opisina para pumirma? Parang tumigil ang paktibok ng puso ko. Malinaw na ang lahat. Hindi nag-isip si Jose tulad ng sinabi niya. Tahimik siyang gumawa ng hakbang para isama ang pangalan ng kanyang ina sa titulo ng walang huling diskusyon sa akin. Pinili niyang kumilos sa likod ng asawang lubos na nagtiwala sa kanya. Naramdaman ko ang isang matinding pagkadismaya. Tila gumuho ang lahat ng tiwalang binuo namin sa loob ng 6 na taon dahil lang sa isang maikling mensahe. Hindi ko na binuksan pa ang kanyang cellphone at hindi ko rin siya ginising para humingi ng paliwanag. Tahimik akong bumalik sa pag-upo. Nanginginig ang aking makamay habang hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Tinanong ko ang aking sarili, saan ako nakamali? Ibinigay ko ang buong kabataan ko para magipon kasama niya. Itinuring ko ang kanyang ina na parang sarili kong ina. Bakit ang kapalit ay isang espiritual na pagkakanulo na napakasakit? Lumalabas na sa puso ni Jose ang kapayapaan ng kanyang ina at ang titulo ng isang mapagmahal na anak ay mas mahalaga kaysa sa katarungan at respeto para sa taong kasama niyang lumaban. Nang hapon na iyon, umuwi ang biyenan ko na may dalang isang malaking supot ng prutas at masayang mukha. Sinabi niya kay Jose na nakilala niya ang isang matandang kaibigan sa parke na binilhan dinga bahay sa Maynilang kanyang anak at nakasama ang pangalan sa titulo. Kaya ngayon, saan man siya magpunta, ipinagmamalaki niya ito. Nagbulong lang si Jose, sumulyap sa akin saglit at pagkatapos ay yumuko. Nanatili akong normal, inalok siyang dalandan, tinanong kung napagod ba siya sa paglalakad. Ngunit sa loob ko, isang matatag na desisyon na ang nabuo. Hindi ko na sila hahadlangan pa. Kung gusto nila ng isang bahay na nakapangalan sa biyenan ko sa anumang paraan, hahayaan ko silang tuparin ito. Ngunit ang presyo para doon ay dapat nilang bayaran gamit ang kanilang sariling yaman, hindi sa aking dugo at pawis. Habang papalapit ang araw ng pagpirma ng kasulatan at kumpirmasyon ng data para sa titulo, lalong tumitindi ang tensyon sa bahay. Tila hindi na makayanan ni Jose ang pressure mula sa magkabilang panik. Sa isang banda, patuloy siyang ginigipit ng kanyang ina. Araw-araw, tinitignan niya ang kanyang ID para masigurong walang mali. Sa kabilang banda, mayroong tahimik na katahimikan mula sa akin. Isang katahimikan na alam niyang tiyak na nag-imbak ng isang bagyo. Isang gabi, habang tinatapos ko ang aking personal loan application sa ibang bangko, lumapit sa akin si Jose. Nag-alinlangan siya ng matagal bago nagsalita. Sinabi niyang pinoproseso na niya ang pagdaragdag ng pangalan ng kanyang ina at umaasa siyang may intindihan ko ang kanyang posisyon. Sabi niya, bumababa raw ang kalusugan ng kanyang ina at madalas mag-alala. Ayaw niyang mag-isip ng marami ang kanyang ina at makasakit. Nangako siyang kapag tumaas ang presyo ng bahay o may dumating na biyaya, bibilhan niya akong ibang lupa na nakapangalan sa akin bilang kapalit. Ibinaba ko ang aking ballpen at tinitigan siya ng diretso sa mata.
Ang ilaw mula sa aking desk lamp ay sumasalamin sa pagod, ngunit pati na rin sa katatagan sa aking mamata. Mahal, naisip mo ba ang nararamdaman ko? Tanong ko. Hindi ko kailangan ng lupa sa hinaharap. Kailangan ko ngang transparency ngayon. Ginamit mo ang 53,7 milyon kong pera para bilhin ang kapayapaan para sa nanay mo. Nasaan naman ang kapayapaan ko? Yumuko si Jose. Nakikiskisan ang kanyang makamay, garalgal ang kanyang boses. Wala akong ibang pagpipilian, mahal, pakiusap, huwag mo na akong pahirapan ngayon. Sakto noon, itinulak ngang biyenan ko ang pinto at pumasok. Hindi na siya nakpakita ngang mukhang palakaibigan o pasensyoso. Prangka niyang sinabi, huwag mong gamitin ang prang iyan para pagbantaan ang anak ko. Engineer siya, mataas din ang sweldo niya. Kahit wala ang pera mo, kaya niya akong alagaan. Ang bahay na ito ay pag-ari ng anak ko. Ang pagpayag niyang isama ako sa pangalan ay pagpapakita ng utang na loob. Ikaw bilang asawa, dapat sumama sa asawa mo sa pagpapakita ng utang na loob. Bakit ka pa humihingi ng personal na karapatan? Sinabi pa niya, kung hindi ka komportable, itago mo na lang ang pera mo. Manghihiram na lang kami ni Jose sa bangko o sa mga kamag-anak sa probinsya para punan ang kulang. Ngumiti ako, isang mapait na ngiti, ngunit puno ng pagkaunawa. Sinabi ko sa kanila na tinatanggap ko ang alok. Hindi na ako makikialam sa usapin ng pangalan sa titulo. Gagawin ko mismo ang sinabi niya. Itatago ko ang pera ko. Nang marinig iyon, tiningnan ako ni Jose na may halong gulat at takot. Alam niya, higit kaninuman, na kung babawiin ko ang aking puhunang mahigit 33 milyon, saan siya kukuhang ganoong kalaking pera para ibayad sa developer, lalo na't malapit na ang araw ang turnover. Alam niya na ang kanyang sahod bilang engineer, kahit malaki-laki, pagkatapos bawasan ng magastusin sa buhay at mga hulog para sa natitirang presyo ng bahay, ay hindi kailanman makakatakip sa ganung kalaking butas sa pananalapi. Ngunit dahil sa pride at pressure mula sa kanyang ina, hindi siya nangahas na tumanggi. Ginugol ko ang linggong iyon sa muling pagsusuring lahat ng aking pinansyal na katibayan. Buti na lang, bilang isang accountant, sanay akong mag-ingat ng lahat ng resibong transfer. Bawat bayad sa developer ay mula sa aking personal na account na may malinaw na deskripsyon, Maria, progress payment for apartment. Nahanap ko rin ang aming pinirmahang kasulatan tungkol sa aking personal na ari-arian noong natanggap ko ang maalahas mula sa aking ina at isang malaking bonus mula sa isang proyekto noong nakaraang taon. Habang abala ako sa mga papel, si Jose at ang kanyang ina ay tila abala sa kanilang tuwa para sa arawng turnover. Nagpunta sila sa mga tindahan ng murang muebles sa kahabaan ng isang kalsada sa Chaluchan. Pinag-usapan ang plano na bumili ng isang kama na gawa sa Nara para sa ina, isang malaking aparador para kay Jose. Masigla silang nagkukuwenta na parabang pag-ari na nila ang bahay. Nakalimutan na ang pundasyon ng pananalapi nito ay nanganganib. Hindi ko sila pinaalalahanan dahil gusto kong maramdaman nila mismo ang halaga ng isang pangarap na hindi makatotohanan. Kinausap ko ang legal department ng developer ng apartment. Sinabi ko ang aking intensyon na bawiin ang aking bahagi ng puhunan at hilingin ang pag-aayos ng kontrata upang ito'y mapangalanan na lamang kay Jose kung gusto niyang ituloy kasama ang kanyang ina. Sinabi nga, legal staff, na maaari itong gawin kung makakasundo ang parehong partido sa pagbabalik ng pondo. Samantala, tinapos ko ang prosesong pag-order ng isang unit na nakaharap sa silangan sa kabilang tower. Ito ay isang one-bedroom apartment. Mas malit, ngunit matalino ang disenyo at higit sa lahat, ang balkonahe nito ay mapupuno ng sikat na araw tuwing umaga. Napakagaan ng pakiramdam ko nang magsimulang mayos ang lahat. Hindi na ako galit kay Jose o sa kanyang ina. Sa halip, naawa ako sa kanila. Awa kay Jose dahil ang kanyang bulag na pagtanaw ng utang na loob ay nag-alis sa kanya ng kakayahang protektahan ang kanyang kapareha sa buhay. Awa sa kanyang ina dahil ang pagkamakasarili at pagnanais sa isang huwad na kapangyarihan ay nagtulak sa kanyang anak sa kahirapan.
Inihahanda ko ang pinakasibilisadong paraan ng pag-alis kung saan bawat isa ay makakatanggap ng eksakto kung ano ang kanilang pinili. Ang katarungan sa buhay na ito, minsan, ay hindi nagmumula sa bigay ng iba, kundi sa ating kakayahang ipagtanggol ang ating sarili at maging matatag. Nang gabing iyon na handa akong pinakamasarap na hapunan mula nang dumating ang biyenan ko, gusto kong ito na ang huling pagsasalo namin bago magbago ang lahat. Mukhang mas masaya, si Jose. Inakala niyang ang aking katahimikan ay nangangahulugang sumuko na ako. Ikinuha niya akong ulam, nanggakong mas magandang buhay pagkatapos lumipat. Tinanggap ko ang atensyong iyon bilang pasasalamat sa magagandang alaala na lumipas. Ngunit ang puso ko ay hindi na kumikilig tulad ng dati. Handa na ako para sa kinabukasan. Ang araw kung kailan ang katotohanan tungkol sa halaga at responsibilidad ay ilalatag sa mesa ng malinaw at makatarungan. Gabi bago ang aming appointment sa sales office, nagpasya akong bigyan si Jose ang isang huling pagkakataon. Umupo ako sa tabi niya matapos pumasok sa kuwarto ang kanyang ina. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang boses ko ay taos puso at seryoso. Mahal, kung bukas ay magbago ang isip mo at ipangalan lang natin sa ating dalawa gaya ang unang usapan, kalilimutan ko ang lahat, sabay nating huhulugan, sabay nating bubuin ang bahay na pinangarap natin. Pangako, alagaan ko si nanay ng mabuti habang kasama natin siya, walang anumang reklamo. Tiningnan ako ni Jose, bakas sa kanyang mata ang matinding pag-alinlangan. Nakita kong mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang labi, bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Ngunit mula sa loob ng kuwarto, narinig ang pagubong ng kanyang ina na sinundan ng malinaw na salita. Jose, anak, huwag mong kalimutang ihanda ng maayos ang ID ko. Malaking araw bukas para sa akin. Napabuntong hininga si Jose. Inalis niya ang kanyang kamay sa pagkakahawak ko. Patawarin mo ako, Maria. Nangako na ako kay nanay. Hindi ko siya maring biguin. Hiniling niya sa akin na maging mapagbigay na muna sa pagkakataong ito. Isipin ko na lang na nagsasakripisyo ako para sa kanya. Ubos na ang pasensya ko. Tumango ako at ngumiti, ngunit ang puso ko'y kasing lamig ng yelo. Sige, nirerespeto ko ang iyong desisyon. Sana hindi mo pagsisihan ang pasyang ito. Hindi lubos na naunawaan ni Jose ang kahulugan ng pangungusap na iyon. Naramdaman lang niya ang ginhawa dahil sa wakas ay napapayag na niya ang kanyang asawa. Natulog siya ng mahimbing ng gabing iyon, humihilik pa ng bahagya. Samantala, ako'y nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa direksyon Maileng BGC, kung saan ang mailaw ngang matataas na gusali ay kumikislap na parang malalayong bituin. Nagtataka ako, bakit minsan ay mali ang pag-unawa ng mga lalaki sa pagtanaw nga utang na loob na hinahayaan nilang sakupin ng kanilang ina ang pribadong espasyo ng kanilang kasal. Bakit nila iniisip na obligasyon ng kanilang asawa na magsakripisyo ng walang pasubali para sa mga hindi makatwirang kagustuhan ng pamilya ng asawa? Ang aming kasal ay hindi namatay dahil sa kahirapan. Nalampasan namin ang maaraw na instant noodles lang ang kinakain. Hindi rin ito namatay dahil sa pangangaliwa o karahasan. Ang kasal na ito ay naghihingalo dahil sa pagkawala ng pinakapangunahing respeto at katarungan. Isinara ko ang notebook ng aming nagastusin sa nakalipas na 6 na taon. Itinago ito sa pinakamalalim na drawer. Bukas ay magiging isang napakahabang araw. Pupunta ako sa sales office hindi bilang isang masunuring asawa, kundi bilang isang babaeng may sariling paninindigan. Sasabihin ko ang kailangang sabihin, gagawin ang kailangang gawin para ibalik ang katotohanan sa mga halagang binaluktot. Hindi ko kailangan ng paghihiganti, kailangan ko lang mabuhay ayon sa aking pinahirapan. Isang bahay na nakaharap sa silangan ang naghihintay sa akin, kung saan ang araw ay magpapainit sa aking kaluluwa, at kung saan walang lugar para sa kasinungalingan o kahinaan na nagtadago sa likod ng pangalan ng utang na loob. Kinabukasan, sinalubong ako ng Maynila ng isang biglaang malakas na ulan, isang ulan na tipikal sa panahon ng pagbabago ang klima na nagpadilim sa langit at nagpalamig sa hangin.
Gumising ako ng alas 5 umaga hindi para maghanda ng espesyal na almusal tulad ng dati, kundi para muling suriin ang folder ng mahahalagang dokumento sa aking bag. Mga patunay ng transfer, kopya ng paunang kasunduan, at lalo na ang patunay ng pag-order na unit na nakaharap sa silangan sa kabilang tower, lahat ay maayos na nakasalansan. Tumingin ako sa salamin, inayos ang bahagyang magulong buhok dahil sa kulang sa tulog, at naglagay ang counting lipstick na kulay tisa para hindi masyadong maputla. Sinabi ko sa sarili ko, ngayon ang araw na babawin ko ang aking dignidad. Maaga ring gumising si Jose at ang kanyang ina. Narinig ko ang tawa ng biyenan ko sa sala. Pinipili niya ang kanyang pinakamagandang bestida para isuot sa malaking araw na iyon. Si Jose naman ay pabalik-balik na sinusuri ang kanilang wallet at ID. Tiningnan niya ako ng may kaunting pag-aalinlangan at sinabing, pagkatapos ng usapan, ililibre ko kayo sa isang mamahaling restaurant sa Makati para magdiwang. Ngumiti lang ako ng bahagya, hindi sumagot o tumanggi. Sa puso ko, ang huling koneksyon sa kanyang plano ay naputol na mula pa kagabi. Bago umalis, dumaan muna ako sa opisina ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa real estate malapit sa proyekto. Kailangan kong huling kumpirmasyon tungkol sa legalidad ng pagbawi ng puhunan. Sinabi ngang kaibigan ko na ayon sa mga patakaran sa contract to sell na pinirmahan ko bilang siyang nag-transfer ngang pondo mula sa personal na account, kung hindi magkasundo ang mga mamimili sa pagmamay-ari at may pagbabago sa daloy ng pondo, may karapatan akong hilingin sa developer na ibalik ang pondo o ayusin ang isang addendum sa kasunduan ayon sa tunay na bahaging puhunan. Lalo nitong pinatibay ang aking paniniwala, wala akong inaagaw kay Jose. Hindi ko lang pinapayagan na ang aking ari-arian ay pagpasyahan ng isang taong wala namang inilabas na kahit isang kusing. Sa paglalakbay patungong Bigesi, nakita ko ang siksikang trapiko. Ilan kaya sa makababayhan sa karamihang iyon ang tahimik ding nagdurusa tulad ko. Ilan ang dahil sa takot na matawag na walang utang na loob sa biyenan ay kailangang isakripisyo ang kanilang dugot pawis. Huminga ako ng malalim. Ginugol ko ang aking kabataan sa pag-alaga sa ibang tao mula sa pagpapadala ng sa probinsya para sa pag-aral ng magkapatid ni Jose hanggang sa pagbabayad ng gastusin sa ospital ng kanyang ama 2 taon na ang nakalipas. Ginampanan ko ng maayos ang papel ko bilang manugang at asawa. Ngayon, oras na para tuparin ang aking responsibilidad sa sarili ko. Ipinar ko ang motor sa lobby ng sales office. Matayog ang gusali. Ang puting pintura nito ay bago pa sa ilalim ng sikat ng araw na nagsisimulang sumilip pagkatapos ng ulan. Dati, ito ang lugar kung saan pinangarap kong bumuo ng isang mapayapang pamilya kasama si Jose. Ngunit ngayon, tinitignan ko ito ng may ibang pananaw, mas malamig at mulat. Alam kong kung papasok ako roon at pipirma kasama ang biyenan ko, opisyal kong gagawing isang nangungupahan ang sarili ko sa sarili kong ari-arian. Pumasok ako sa lobby, naganap ng upuan sa isang sulok na malayo sa kinaupuan nina Jose at ng kanyang ina na mukhang masaya. Binuksan ko ang aking cellphone, tiningnan muli ang malarawan ng unit na nakaharap sa silangan na malapit ng maging akin. Mas maliit, 1 kwarto lang, ngunit may malawak na balkonahe na naliligo sa sikat ng araw. Doon walang kasinungalingan, walang nakalalasong bulungan, at higit sa lahat, ganap na pag-aari ni Maria. Ang biyenan ko ay napakakapal ng makeup ngayon. Pabalik-balik siya sa lobby na may mukhang puno ng pagmamalaki. Tuwing may makikitang sales staff na dumaan, hihilahin niya ito at magtatanong ngang kung ano-ano. Sinasadyang lakasan ang boses para marinig nege ibang kliyente na ang kanyang anak na engineer ay binilhan siya nege bahay bilang tanda, nege pagtanaw, nege utang na loob. Tiningnan niya ako ng may awa at tagumpay. Tila sinasabing, gaano ka man kahusay kumitang pera sa pamilyang ito, ako pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Umupo si Jose sa tabi ng kanyang ina. Paminsan-minsay sumusulyap sa akin ng may pag-aalala, nakita niyang masyado akong kalmado.
isang katahimikang hindi normal para sa isang asawang agawan ng karapatan. Lumapit siya at nagtanong, "Nauhaw ka ba? Ikukuha kitang mainom." Umiling ako, "Asikasuhin mo na lang si nanay, ayos lang ako." Ang distansya sa aking pananalita ay nagpatahimik kay Jose, marahil ay nagsimula na siyang makaramdam na may mali. Ngunit ang pag-udyo ng kanyang ina at ang kanyang ego bilang isang lalaking gustong tumupat sa kanyang pangako sa ina ay nagpawalang bahala sa mga senyales na iyon. Naupo ako roon, tahimik na pinagmamasdan ang ibang pamilya na dumarating para kunin ang kanilang masusi. Mayroong isang batang mag-asawa na magkahawa kamay habang masayang nagtatawanan. May isang matandang ama na lumuluha habang tinitingnan ang bungangang pagsisikap ng kanyang anak. Ang matanawin na dapat sana'y maganda para sa akin ay naging mapait. Inilabas ko ang isang maliit na kalkulator mula sa aking bag. Muling sinusuri ang nga numero sa huling pagkakataon. Ang kabuwang prang naideposito ko ay 83.7 milyon. Ang pera mula kay Jose ay 5.5 milyon mula sa aming pinaksamang ipon at kanyang bonus. Kung babawin ko ang aking bahagi, halos wala pang 1/4 presyong bahay ang maiwan kay Jose. Kakailanganin niyang mangutang ng mahigit 33 milyon pa mula sa bangko para matanggap ang unit at sa kanyang kasalukuyang sahod. Pagkatapos bayaran ang buwan ng hulog, ano pa ang kakainin nila ang kanyang ina? Napabuntong hininga ako, nakaramdam ng bigat. Ayokong isukol si Jose, pero hindi ko rin hahayaang ako ang masukol. Nagsimulang ilabas ng biyenan ko ang isang tumpok kang dokumento mula sa kanyang bag, kasama ang kanyang photocopy ng ID na may notaryo. Tinawag niya si Jose at pinaalalahanan na suriing mabuti ang kanyang pangalan sa kontrata. Huwag sanang magkamaling ang tip, sabi niya. Ang pangalan sa titulo ay napakahalaga. Iyon ang pride ko sa probinsya. Narinig ko iyon at natawa sa aking isip. Isang pride na binuo sa pagsasamantala sa pinahirapan ng kanyang manugang. Sakto noon, tinawag ng public address system ang aming numero para pumasok sa silid ng pagpirma. Agad na tumayo ang biyenan ko, inayos ang kanyang bestida at nagmamadaling lumakat na parabang takot na maagawan ng pwesto. Tiningnan ako ni Jose, sumanyas na sumunod ako. Tumayo ako, inayos ang aking damit, huminga ng malalim para tipunin ang sukdulang kahinahunan. Alam kong ilang minuto na lang at masisira ang huwad na kapayapaan na ito. Darating ang bagyo at ako ang may hawak ng manibela ng aking buhay mula sa gitna ng unos na iyon. Hindi na ako takot, hindi na ako galit. Ang natitira na lang ay ang tahimik na katatagan ng isang babaeng nakita na ang lahat ng dahilan at pagkamakasarili ng tao. Ang silid ng pagpirma ay moderno, may malaking salaming mesa at komportableng maupuang balat. Isang legal staff, isang bata at profesional na babae ang sumalubong sa amin ng may magiliw na ngiti. Inilatag niya ang 3 set na makakapal na dokumento sa mesa at nagsimulang ipaliwanag ang proseso ng turnover at ang pamamaraan para sa kumpirmasyon ng pagmamay-ari para sa paggawa ng titulo. Umupo si Jose sa gitna, ang kanyang ina sa kanan at ako sa kaliwa. Mabilis na inilagayng biyenan ko ang kanyang nga dokumento sa mesa. Ang kanyang boses ay masigla, "Magandang umaga, Ma'am. Ako po ang ina ni Jose. Ngayon, kami po ang anak ko ang magpapangalan sa bahay na ito. Pakisuri po ng mabuti ang pangalan ko, ha? Ako si Remedios Santos, isinilang noong 1960. Tiningnan ng legal staff si Jose para sa kumpirmasyon. Tumango si Jose ng may diin at pagkatapos ay tumingin sa akin na may pakiusap na manahimik at makipagtulungan. Sinimulang buklatin ng babae ang mapahina ang kontrata at ihanda ang ballpen. Ipinaliwanag niya na dahil ito ay binili sa loob ng kasal, karaniwang nakapangalan ito sa mag-asawa maliban kung may ibang nakasulat na kasunduan. Tinanong niya si Jose, "Sir Jose, gusto ninyong idagdag ang pangalan ng inyong ina bilang co-owner, tama po ba?" Nang sasagot na sana si Jose Now, dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa ibabaw ng mga dokumento, pinipigilan ang kanyang kilos.
Tumingin ako sa staff at sinabi ng malinaw, sapat na marinig ng lahat sa silid. Magandang umaga, ma'am. Ako si Maria, asawa ni Sir Jose at ako rin ang nagbayad ng lahat para sa unit na ito mula simula hanggang ngayon. Bago po tayo magpatuloy sa pagpirma, mayroon po akong isang mahalagang hiling na kailangang pag-usapan sa developer. Napatalon si Jose, namutla ang mukha, nanlaki ang mata nega biyanan ko. Sisigaw na sana siya, ngunit pinigilan siya, nega profesional na kapaligiran nega opisina. Bumulong na lang siya ng may panggigigil, anong eksena ang gagawin mo rito? Hindi ko siya tiningnan. Ipinagpatuloy ko ang pakikipag-usap sa legal staff. Mayroon po akong kumpletong ebidensya na ang pinagmulan ng pondo para sa apartment na ito ay karamihang mula sa aking personal na ari-arian bago at habang kami ay kasal. Sa ngayon, wala pong kasunduan sa pagitan namin ng aking asawa tungkol sa pagmamay-ari. Sa makatuwid, hinihiling ko po sa developer na ipagpaliban ang proseso ng pagdaragdag ng pangalan ng ikatlong partido. Kasabay nito, nais kong gamitin ang aking karapatan na bawiin ang puhunang naideposito ko para mag-invest sa ibang lugar. Inihanda ko na po ang sulat ng hiling at mga patunay ng transfer. Biglang tumahimik ang buong silid. Tinitigan ako ni Jose nang may gulat na parabang nakakitang isang estranghero. Ang biyenan ko ay nakanganga, nanginginig ang ID sa kanyang kamay. Ang katahimikan ay binasag ng malakas na pagampas sa mesa ng biyenan ko. Hindi na niya napigilan ang kanyang pagkukunwari. Tumayo siya, itinuro ang aking mukha at sumiga. Maria, nababalif ka na ba? Gusto mong gumawa ni guluhito? Ang prang anak ko ay pra rin ng pamilyang ito. Anong karapatan mong bawin ang pra? Gusto mong nakawan kami sa tanghaling tapat? Nagsimulang lumingon ang mga tao sa paligid. Lumapit ang isang security guard para magbantay. Hinawakan ni Jose ang aking kamay, nanginginig ang boses sa pakiusap. Maria, kumalma ka. Huwag mo akong ipahiya at sinanay dito. Kung may problema, pag-usapan natin sa bahay, lugar itong trabaho. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Ang tingin ko ay malamig ngunit walang galit. Binigyan kita ng pagkakataong mag-usap sa bahay. Jose, kagabi, tinanong kita sa huling pagkakataon, pero pinili mong alisin ako sa bahay na itinayo ko gamit ang aking dugot pawis. Pinili mong pasayahin ang nanay mo gamit ang ari-arian ko. Kaya ngayon, pinipili kong protektahan ang ari-arian ko para pasayahin ang sarili ko. Bumaling ako sa legal staff na mukhang nalilito. Inabot ko ang folder na inihanda ko. Ipinaliwanag ko ng malinaw na ang 37 milyon na ibinayad ko ay mula sa pagbebenta ng lupang, mana mula sa aking mga magulang at personal na ipon mula sa nga bonus sa loob ng maraming taon na may malinaw na patunay ni ke pinagmulan. Ayon sa batas, ito ay personal na ari-arian kung hindi ako gagawang kasunduan para pagsamahin ito. Kung gusto ni na Jose at ng kanyang ina na maging co-owners, may karapatan lang silang magpasya sa kapalaran ng natitirang pasumban 8 milyon. Nagsimulang magdrama ang biyenan ko, naupo siyang nanghihina sa upuan, pinapalo ang dibdib habang umiyak, inaakusahan akong isang suwail na manugang na mapagbilang sa biyenan. Sabi niya, pumunta siya rito para mapalapit sa kanyang anak at mag-aapo, pero gusto ko siyang itapon sa kalye. Namula ang mukha ni Jose sa hiya. Tumingin siya sa makatao sa paligid at pagkatapos ay sa akin na may panunumbat, ngunit hindi ako natinag. Hindi ko po kayo itinataboy, pagpapatuloy ko. Ang apartment na ito, sige, kayo na po ni Sir Jose ang magpanggalan kung gusto ninyo. Babawin ko ang aking puhunan para bumili na unit na nakaharap sa silangan sa kabilang tower. Mas maliit, pero may titulo na. Hindi ko kayo pinagbabawalang tumira dito, pero hindi rin ako maaring sumama sa isang relasyon kung saan ang respeto ay binabalewala. Ang pamagat ng kwentong ito ay malinaw na lumitaw sa aking isipan noon. Kinansela ko ang unit na ito. Bumili ako ng sarili kong unit na nakaharap sa silangan at handa ng tirhan. Hindi iyon isang banta. Iyon ay isang bagong mapa para sa aking buhay. Natigilan si Jose.
Napagtantong hindi ako nagbibiro, alam na alam niya. Kung babawin ko ang perang iyon, haharapin niya ang isang malaking utang sa bangko na hindi niya kayang bayaran. Ang pangarap ng isang marangyang bahay para may pagmalaki ng kanyang ina sa probinsya ay biglang naging isang mabigat na pasanin na nakabitin sa kanyang lig. Ang aking katatagan ay ginawang isang kaguluhan, pagkabalisa at huling pagsisisi ang kanilang pagmamalaki. Matapos marinig ang aking hiling at suriin ng bahagya ang mga dokumento, dinala kami ng legal staff sa isang hiwalay na meeting room para maiwasan ang gulo. Napaupo si Jose na nanghihina. Hawak ng dalawang kamay ang kanyang ulo. Hindi niya ako magawang tingnan at hindi rin niya magawang tingnan ang kanyang ina, ang biyenan ko. Matapos umiyak ng walang pumapansin ay natahimik na rin. Nalaman niyang napakasamangang sitwasyon. Sinimulang suriin ng staff ang sitwasyon. Sir Jose, kung babawiin ni Ma'am Maria ang kanyang personal na puhunan, kailangang iproseso muli ng developer ang madokumento. Gayunpaman, ayon sa obligasyon sa pagbabayad, kailangan ninyong agad na ideposito ang kakulangang 33 milyon para matanggap ang unit. Kung hindi, makakansela ang kasunduan at papatawan kayo ngang multa ayon sa kontrata. Inangat ni Jose ang kanyang mukha, garalgal ang boses. 37 milyon? Saan ako kukuha nga nong kalaking pera ngayon? Nagbatuloy ang staff. Kung gusto ninyong magloan sa bangkong ganoong kalaking halaga sa inyong kasalukuyang sahod at kabuwang utang na aabot sa halos 55 milyon, mahihirapan ang bangko na aprubahan ito dahil lalampas ito sa inyong buwanang kapasidad sa pagbabayad. Bukod pa riyan, kailangan ninyo at ng inyong ina na patunayan ang iba pang mapagkukunan ng regular na kita. Narinig iyon ng biyenan ko, namutla ang kanyang mukha. Akala niya, ang pera ng anak at manugang ay isa lang, maaring gamitin ng basta-basta. Hindi niya inasahan na ganito kakumplikado ang mga bagay pagdating sa batas at numero. Umupo ako sa tapat nila, kalmado ngunit hindi nakakaramdam ng tagumpay. Inilabas ko ang plano sa pananalapi na ginawa ko para sa unit na nakaharap sa silangan. Nag-reserve na ako ng unit sa kabilang tower. Mas abot kaya ang presyo, mas maliit, at may titulo na. Ang aking akila na 7 milyon, kasama ang kaunting utang na naaprubahan na ang bangko batay sa aking personal na kita, ay sapat na para maging akin ito. Ginagawa ko ito, hindi para gumanti, mahal. Ginagawa ko ito para matanto natin na ang kasal ay isang partnership, hindi pagmamayari o bulag na pagsunod. Nagsimulang mautal ang biyenan ko. Paano na itong unit na ito? Kung hindi kaya ni Jose, forfeited na ang down payment natin. Tiningnan ko siya, nagbaba ang boses. Iyan po ang resultang kagustuhan ninyong mapangalanan kayo nang hindi iniisip kung saan galing ang pera. Nangako akong isasama kayo at aalagaan bilang manugang. Ngunit gusto ninyong gamitin ang inyong pangalan para igiit ang kapangyarihan sa ibabaw nga aking sakripisyo. Ngayon, kayo na po ni Jose ang maghanap ng paraan para sa inyong bahay. Tiningnan ako ni Jose, namumula ang nga mata. Marahil, ngayon lang niya talaga naintindihan ang halaga ng isang kahinaan. Tiningnan niya ang kanyang ina. Pagkatapos ay ako, ang kanyang panlup na labanan ay malinaw na nakikita sa kanyang naghihirap na mukha. Ang hubad na katotohanan tungkol sa pananalapi ay winasa ang ilusyon ng pagtanaw ng utang na lup gamit ang pera ng iba. Ngayon, nahaharap sila sa mapait na katotohanan. Isang marangyang bahay na nakapangalan sa ina ngunit hindi kayang bayaran o isang huling pagsisisi para iligtas ang pamilya. Hinayaan ko silang harapin ang katotohanang iyon dahil alam kong sa pamamagitan lamang ng pagdanas ng pagkawala at takot, tunay na matututunan ng isang tao ang pagpapahalaga at manggahangganan sa relasyon ng pamilya. Paglabas ko sa sales office, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Tumila na ang ulan kaninang umaga, nag-iwan ng magasanaw na sumasalamin sa natitirang liwanag ng hapon. Sa likuran ko, naglalakad sina Jose at ang kanyang ina na parang mga taong kadarating lang mula sa isang trauma. Wala ng pagmamalaki, wala ng pagyayabang, tahimik sila.
Umuwi kami sa aming inupahan sa Tondo, sa buong biyahe na mahigit 10 kilometro, walang nagsasalita. Nakatingin ng diretso si Jose, mahigpit ang pagkakahawak sa manibela ng motor. Nakaupo ako sa likuran, kakaiba, magaan ang pakiramdam ko, nasabi ko na ang dapat sabihin, gumawa ng hakbang para protektahan ang sarili. Hindi ako nakakaramdam ng tagumpay, kundi ng ginhawa dahil ang bigat ng pagsunod na matagal kong pinasan ay natanggal na. Pagdating sa bahay, hindi na abala ang biyenan ko sa pag-ayos ng mga gamit o pag-usap tungkol sa pagbiling kama. Tahimik siyang pumasok sa kanyang kuwarto, dahan-dahang isinara ang pinto. Mula sa siwang ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa lumang kama, nanginginig ang kanyang payat na balikat. Marahil ay hinaharap na niya ang mapait na katotohanan na ang pride na kanyang inaasam ay isang ilusyon lamang kung walang ambag mula sa manugang na kanyang minaliit. Natanto rin niya na ang kanyang pagkamakasarili ay nagtulak sa kanyang anak sa isang bangin ng pananalapi na hindi niya akalain. Umupo si Jose sa maliit na mesa kung saan kami karaniwang nagsasalo ng simpleng pagkain para makatipid. Tiningnan niya ako. Ang kanyang nga mata ay wala ng panunumbat, kundi purong gulat at malalim na pagsisisi. Maria, desidido ka na talaga. Iiwan mo na ang apartment na ayon at maninirahan kang mag-isa sa kabilang tower. Tiningnan ko siya, dahan-dahan ngunit tiyak na tumango. Hindi kita iniwan, mahal. Bumibili lang ako ng bahay na akma sa aking kakayahan at kagustuhan. Ang apartment na iyon, kung gusto pa rin ninyo ni nanay na panatilihin ang pangalan sa titulo, kayo na ang magpasan ng responsibilidad. Nang gabing iyon, napakatahimik ng aming inuupahan. Hindi natulog ng maaga si Jose. Umupo siya sa balkonahe, umubos ng sunod-sunod na sigarilyo. Alam kong nakukuwenta siya, nababalisa. Kailangan niyang harapin ang katotohanan ng kakulangang 37 milyon at ang interes sa bangko na nakabitin sa kanyang ulo. Iyon ang pinakamahal na aral na kailangan niyang matutunan tungkol sa kasarinlan at responsibilidad. Hindi ko siya inalo at hindi rin ako nagalok ng solusyon. Nakahiga ako sa kwarto, binuksan ang aking cellphone at tiningnan ang mga disenyo ng interior para sa aking unit na nakaharap sa silangan. Ang katahimikang ito ang huling pagsubok para sa aming kasal. Kung malalampasan ni Jose ang anino ng kanyang ina para kumilos ng tama, mayroon pa kaming pagkakataon. Kung hindi, tatahakin namin ang aming makahiwalay na landas tulad ng 2 tour ng apartment na magkatabi ngunit hindi magkabubong. Kinabukasan, nagsimula akong mag-impake ang aking mga personal na gamit, mga damit, libro at ilang maliliit na kasangkapan na ako mismo ang bumili. Pinanood ako ni Jose habang nag-impake, gustong tumulong pero nag-alangan. Lumabas din ang biyenan ko, tinitignan ako ng may ibang-ibang pananaw. Hindi na pang-alipusta, kundi pag-alinlangan na may halong kaunting takot. Nakita niya ang aking katatagan at natanto niyang wala na siyang anumang kapangyarihan sa akin. Hindi ako lumipat ng sabay-sabay. Dahan-dahan kong dinala ang magamit sa aking unit na natapos ko na ang proseso ng pautang at natanggap na ang pansamantalang susi para sa maliliit na pagkukumpuni. Nang tumayo ako sa aking bagong apartment, kahit na halos 50 metro kwadrado lang ito, ang sikat ng araw sa umaga na bumabaha sa sala ay nagpainit sa aking puso. Walang biyenan na nag-utos, walang mahinang asawa na umiwas sa katotohanan. Ako lang at ang kapayapaang nilikha ko para sa sarili ko. Ito ang hangganan ng respeto sa sarili na kailangan kong itayo sa isang napakamahal na halaga. Dumating si Jose ng hapong iyon habang nililinis ko ang mga bintana. Tumayo siya sa may pinto, tinitignan ang aking maliit ngunit maayos na silid na may mukhang punong pagsisisi. Sinabi niyang kinausap na niya ang developer para humingi ng extension sa pagbabayad, ngunit hindi sila pumayag ng higit sa 7 araw. Tumawag na siya sa mga kamag-anak sa probinsya para manghiram ng pera, ngunit lahat ay tumanggi dahil sa napakalaking halaga. Tiningnan niya ako, garalgal ang boses. Maria, nakamali ako. Akala ko, sa paraang iyon ay mapapasaya ko ang lahat, pero dinala ko lang pala ang lahat sa isang dead end.
Hindi ko kayang panindigan ang bahay na iyon kung wala ka. Inilapag ko ang basahan at pinaupo siya sa nag-isang kahoy na upuan sa silid. Sinabi ko sa kanya na ang problema ay hindi ang 57.7 milyon, kundi ang tiwala. Kung sa simula pa lang ay pinahalagahan niya ako, nakipag-usap sa akin bilang isang partner, magkakaroon tayo ng isang buong tahanan. Pinili mo ang nanay mo at ang pride ng kanyang pangalan sa titulo kaysa sa akin. Ngayon, kailangan mong ayusin mag-isa ang resulta nito. Yumuko si Jose. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong umiyak ang matatag na lalaking ito. Sinabi niyang nahihiya siya dahil ginamit niya ang pera ng kanyang asawa para bilhin ang isang pekeng pagtanaw ng utang na loob. Hindi ako lumambot at agad na akuin ang kanyang utang. Sinabihan ko siyang umuwi at maging tapat sa kanyang ina. Hayaan niyang maunawaan kanyang ina na ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi nakasalalay sa isang pangalan sa papel, kundi sa kung paano niya alagaan ang kanyang ina araw-araw, gamit ang bungang kanyang sariling pagsisikap. Gusto kong siya mismo ang makalas ng buhol na ito kasama ang kanyang ina. Iyon ang tanging paraan para siya maging isang ganap na lalaki at para makaroon ng pangalawang pagkakataon ang aming kasal, ang hangganan ay naitakda na. Ngayon, bawat isa ay kailangang matutong tumayo sa sarili niyang teritoryo bago naising tumuntong sa espasyo ang iba. Sa sumunod na linggo, tila tuluyang nagbago si Jose. Mula sa kwento ng ilang dating kapitbahay, nalaman kong seryoso silang nag-usap ng kanyang ina. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglakas loob siyang tanggihan ang mga hindi makatwirang hiling ng kanyang ina. Hindi siya sumigaw o nagpakita ng kabastusan. Sinuri lang niya ang kanilang tunay na kalagayang pinansyal at ang pagkakamaling pareho nilang ginawa. Sinabi niya sa kanyang ina na kung ipipilit pa rin nila ang pangalan sa titulo, kakailanganin niyang ibenta ang kanilang lupang mana sa probinsya para bayaran ang utang at sa oras na iyon, tuluyan na silang mawawalan ng lahat. Ang biyenan ko, pagkatapos ang ilang araw na pananahimik at pagkakita sa kanyang anak na pumapayat dahil sa pag-alala, ay sa wakas na tauhan na tanto niya na ang kanyang pagkamakasarili ay hindi nagdulot ng kapayapaan sa pagtanda tulad ng kanyang inakala, bagkus ay sinira ang kinabukasan ng kanyang kaysa isang anak. Nagsimula niyang maunawaan na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakmumula sa isang pirasong papel, kundi sa pagkakaisang pamilya at respeto sa asawa ng kanyang anak. Inutusan niya si Jose na tawagan ako. Gusto niyang makipagkita para mag-usap. Nang muli kaming makita sa lumang inuupahan, hindi na mabigat ang kapaligiran. Hinawakan ng biyenan ko ang aking kamay, nanginginig ang kanyang payat na kamay. Maria, anak, matanda na ako kaya naging ulyanin. Sarili ko lang ang iniisip ko hanggang sa napahirapan ko kayo. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kailangan ng pangalan sa titulo, hindi ko kailangan ng pajayabang. Gusto ko lang kayong maging maayos. Ang magkaroon lang akong lugar na matitirhan kasama kayo ay sapat na. Tiningnan ko siya, nakita ang katapatan sa kanyang mga matang nagsisimulang lumabo at lumambot ang aking puso. Nakpatuloy si Jose. Sinabi niyang nakfile na siyang ang pagkansela sa pagdaragdag ng pangalan ng kanyang ina. Humingi rin siyang tawad dahil sa pagkilos niya sa likod ko. Nakmungkahi siyang ibenta na lang ang karapatan sa apartment sa BGC sa isang kaibigan na naghahanap din para maibalik ang perang naipasok. Sabi niya, hindi siya karapat-dapat na tumira sa malaking bahay na iyon kung hindi pa niya kayang maging leader para sa sarili niya. Gusto niyang gamitin ang may babalik na pera para bayaran ang utang niya sa akin at sabay na alagaan ang maliit na apartment na nakaharap sa silangan. Gusto niyang magsimula muli ng may katarungan at katapatan. Tiningnan ko silang dalawa, nakaramdam ng malalim na ginhawa. Ang utang na loob ay sa wakas na ilagay sa tamang lugar. Natutunan ni Jose na ang pagtanaw nito ay hindi ang bulag na pagsunod sa ina, kundi ang pagprotekta sa katotohanan at katarungan para hindi magkamali ang kanyang ina. Natutunan din biyenan ko na bitawan ang piride para mapanatili ang buklod nega pamilya.
Ang kuwentong bahay na ito ay hindi na tungkol sa agawan kapangyarihan, kundi isang mahalagang aral tungkol sa pagiging anak at pagiging asawa. Hindi ako pumayag na agad na ibenta ang apartment. Sinabi ko kay Jose na kumalma muna. Hahanap kami ngang pinakamahusay na solusyon sa pananalapi kapag naayos na ang lahat ng emosyonal na problema. Isang hapon ng katapusan ng linggo, ang biyenan ko ay nag-isang pumunta sa apartment ko sakay ng tricycle. Nagdala siya ng isang supot ng suman na siya mismo ang gumawa. Nang makita ko siyang nailang na nakatayo sa harap ng pinto ng modernong apartment, mas naramdaman ko ang awa kaysa galit. Pinapasok ko siya at tinimplahan ng mainit na tsaa. Tumingin siya sa paligid. Napakaganda at napakainit ng sikat ng araw dito, puri niya. Naupo siya sa sofa, nag-alinlangan sandali at pagkatapos ay inilabas ang isang lumang pulang kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob, mayroong isang antigong gintong singsing. Sabi niya, ito lang ang tanging kayamanan na itinago niya mula pagkabata. Plano sana niyang ibigay ito nung ikinasal si Jose. Ngunit nun, dahil sa kanyang makitid na pag-isip na baka kontrolin ng manugang ang pera, itinago niya ito. Ibibigay ko ito sayo, anak. Ituring mo itong tandang puso mula sa akin, hindi para suhulan ka, pero gusto kong malaman mo na talagang itinuturing kitang anak sa bahay na ito. Nagkamali ako, Maria. Patawarin mo ako sa lahat. Hinawakan ko ang singsing, naramdaman ang init at ang bakas ng kanyang mapinagdaanan. Ito ang pahingi ng tawad na hinihintay ko, hindi material na kabayaran, kundi ang pakilala sa aking halaga sa pamilyang ito. Sinabi ko sa kanya na itago na ang singsing. Hindi ko po kailangan ng ginto, Nay. Ang kailangan ko lang ay pangunawa. Nangako ako na sa anumang apartment kami manirahan, lagi siyang makakaroon ng pinakamarangal na lugar. Umiyak ang biyenan ko. Ang maluhang pagsisisi at ginhawa ay dumaloy sa kanyang napisngi. Nang gabing iyon, dumating din si Jose. Nagdala siyang isang tumpok ng mga dokumento na pinirmahan ng developer tungkol sa pagbabalik ng aking puhunan para mabayaran ko ang utang sa bangko para sa unit na ito. Sinabi niyang kumuha na siyang 2 sideline na proyekto para madagdagan ang kita. Hindi na siya mukhang mahina o umiiwas, kundi may katatagan na nakipag-usap sa akin tungkol sa hinaharap. Gusto niyang panatilihin pa rin namin ang apartment sa BGC, ngunit nakapangalan na lamang sa aming dalawa at magtatrabaho siya ng husto para bayaran ang natitira nang hindi ko na kailangang maglabas pang personal na pera. Tiningnan ko si Jose, nakita ang isang lalaking mas naging matatag pagkatapos ng unos na ito. Ang kanilang huling pahingi ngang tawad ay hindi nagbago sa sugat na nangyari, ngunit nagbukas ito ng isang bagong daan para kami ay maglakad ng makasama. Natanto kong minsan sa buhay, kailangan ngang isang malakas na banggaan para mapakinis ang mga matutulis na sulok ngang bawat pagkatao. Natutunan naming humingi ng tawad, magpatawad, at higit sa lahat, ilagay ang ego sa ilalim ng kapakanan ng lahat. Ang apartment na nakaharap sa silangan ay habang buhay na magiging paalala tungkol sa hangganan ng dignidad na buong tapang kong ipinaglaban. 6 na buwan ang lumipas, naging matatag na ang buhay sa aking apartment. Ang mga maliliit na halaman sa balkonahe ay nagsimula ng mamulaklak, nagkakalat ng banayat na amoy tuwing umaga. Madalas ding dumating sina Jose at ang kanyang ina para maghapunan. Nag-usap kami at nagpasya na ipaupa ang apartment sa BGC pagkatapos ng turnover. Ang kikitain ay gagamitin para sa buwanang hulog sa bangko. Samantala, lahat kami ay naninirahan sa aking apartment para mas masaya at makatipid. Isang desisyon na dati maaring magdulot ng matinding debate, ngayon ay masayang sinang-ayunan ng lahat. Ang biyenan ko ngayon, ang pinakamasipag na tagapag-alaga ng balkonahe, hindi na siya nagsasalita tungkol sa kung sino ang nakapangalan sa bahay o kung sino ang may kapangyarihan. Abala siya sa pagluluto ng masasarap na pagkain para sa amin at paglalakad kasama ang kanyang bagong kaibigan sa complex. Sabi niya, ang sikat ng araw dito sa umaga ay mabuti para sa kanyang buto at higit sa lahat, magaan ang kanyang pakiramdam.
Madalas niyang paalalahanan si Jose na mahalin ang kanyang asawa at pahalagahan ang katapatan sa hirap at ginhawa. Masaya ako na natakpuan na niya ang tunay na kaligayahan sa pagbabahagi, hindi sa pag-ari. Si Jose ay nanatiling isang masipag na engineer, ngunit ngayon ay isa ng responsableng asawa na may sariling paninindigan. Hindi na siya nagtatago anuman sa akin. Gabi-gabi pagkatapos kumain, upo kaming dalawa sa balkonahe, pagmamasdan ang kumikislap na siyudad. Hahawakan niya ang aking kamay, magpapasalamat sa aking katatagan noong araw na iyon. Sabi niya, kung hindi dahil sa malakas na sampal na iyon, marahil ay habang buhay siyang magiging isang malaking sanggol na hindi marunong protektahan ang sarili niyang tahanan. Ang aming kwento ay hindi naktapos sa isang kasiyasiyang pakihiganti, kundi sa isang makatao at malalim na pagkaunawa. Hindi ko piniling makipagdiborsyo o gumawang gulo. Pinili kong kumilos ng praktikal at makatarungan para turuan sila ang aral tungkol sa halaga ang pagsisikap at respeto. Ang aming bahay ngayon ay hindi na lamang pader at semento, kundi isang simbolo ng pangunawa at pagpapatawad. Ngayong hapon, isang ginintuang liwanag ang gumuhit sa sahig ng aking apartment. Nakita ko ang biyenan kong tinatahi ang punit sa damit ni Jose. Habang pinapanood ang aking asawa na abala sa kanyang plano, payapang-payapa ang aking puso. Lumalabas na ang kungang bahay ay na-turnover na o hindi ay hindi kasing halaga ng kungang mapusong ang bawat nakatira dito ay nakalob ng katapatan sa isa't isa. Nakaroon na kaming ang tunay na tahanan kung saan ang araw ay hindi kailanman lumulubog at ang pagmamahal ay laging naroon sa bawat hiningang buhay. Ang kwentong ito na puno ngang pagsubok ni na Maria at Jose ay nag-iwan ng isang alingaw-ngaw na mahirap kalimutan tungkol sa manipis na linya sa pagitan ng pag-ibig sa pamilya at respeto. Marahil sa pamamagitan ng kwentong ito, napagtanto natin na ang pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang ay isang marangal na pagpapahalaga. Ngunit ang tunay na pagtanaw ng utang na loob ay hindi kailanman nangahulugan na maaring balewalain ng isang lalaki ang katarungan, damdamin at mga karapatan ng kanyang asawa na araw-gabi niyang kasamang lumalaban. Ang mahinahon ngunit matatag na kilos ni Maria ay hindi pagkamakasarili o bigla ang galit, kundi isang tunay na patunay na ang isang babae sa anumang kalagayan ay kailangang magkaroon ng matibay na pundasyon sa pananalapi at kasarinlan para protektahan ang kanyang dignidad. Minsan sa isang kasal, ang walang katapusang pasensya at pagsuko ay hindi laging nagdudulot ng kapayapaan. Sa halip, ang katapangan na harapin ang katotohanan at magtakdang malinaw na mga hangganan ang pinakamahusay na gamot para gisingin ang mga mahal sa buhay na naliligawng landas. Mabuti na lang, lumipas na ang bagyo, pinalitan ng pangunawa at pagpapatawad. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ngang isang pangunahing prinsipyo sa relasyon ng tao, huwag mong yapakan ang pagsisikap ng iba para lang mapasaya ang isang tao. Ang kaligayahan ng isang pamilya ay magiging matatag lamang kung ito ay itinayo sa pundasyon ng katarungan, ganap na respeto at matalinong pagmamahal. Dahil ang pinakamahalagang tahanan ay hindi ang pangalan sa isang pirasong papel, kundi ang lugar kung saan ang puso ng bawat miyembro ay laging pinahahalagahan at nakakahanap ng kapayapaan.